All right, now this morning, the message that I want to share with you is entitled Valleys of Life. Sabihin natin lahat, Valleys of Life. So today I would like us to meditate on a verse found in Psalm 23 verse number 4. So pamilyar naman tayo lahat dito sa chapter po na ito. This is all about Jesus Christ who is our shepherd, or the Lord our shepherd. Pero magfa-focus tayo doon sa verse number 4. So sabi doon, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So sabay-sabay nga po tayo. Ano po? 1, 2, 3, go. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sa ibang translation, sabi doon, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. So sabi po dito ni David, kahit duman ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako mangangamba. Hindi ako matatakot dahil kayo, no, Panginoon, aking shepherd, ang aking kasama, ang dala niyong pamalo at ang sa akin ay nag-iingat. Yun ang sabi po ni David. At ang iyo namang tungkod ay gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Now, brothers and sisters, valleys, more or less, ito yung mga problema, pagsubok o suliranin na kinakaharap po natin sa ating pong buhay. Iba-iba nga lang po, brothers and sisters. Ano po, meron sa atin ang valleys of life natin ay patungkol sa finances, patungkol sa physical, patungkol sa pamilya, and so on and so forth. So, iba't iba yung libis na ating pong nilalakaran. Now, I have here 5 facts about valleys of life. So, i-share po sa inyo to, no? Una, valleys of life are inevitable. Ibig sabihin yan, it will happen. No? Mangyayari ito, walang exempted dito, sa valleys of life. Lahat tayo ay dumadaan po dito. Ano po? So, ang Panginoong Jesus mismo po ang nagsabi, no, na habang tayo ay nasa daigdig po na ito, ay makakaranas po tayo ng mga pagsubok at mga problema. Sabi niya doon sa John chapter 16, verse 33. Well, sa amplified version, no, i-quote ko po sa inyo, sabi po doon, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Are we in Christ Jesus? Yes, amen. We have perfect peace. Amen. We have the peace of God, and peace of God, ito po ay hindi feeling, kundi ito po ay person. It is none other than our Lord Jesus Christ. He is our peace. Sabi nga po natin lahat, Jesus is my peace. Amen. Praise God. Siya lang po yung pong perfect peace. Yung peace na dulot ng mundo, hindi perfect yan. No? Yung peace na bunga ng mga bagay-bagay na meron tayo, hindi po perfect ho yan. Lumilipas yan. No? Pero si Jesus Christ, hallelujah, perfect. Hindi ho siya lumilipas. Amen. Hindi ho siya nagbabago. At purihin ng Panginoon, siya ay nananahan po sa atin. Amen. So tuloy ko po, sabi ho sa Amplified Version, I have told you these things, sabi ni Jesus, so that in me you may have perfect peace. In the world, you shall have tribulation. So, you shall have tribulation and distress and suffering. Pero sabi ni Jesus, but be courageous. Amen? Ibig sabihin, be confident. Hallelujah. Amen. Be filled with joy. Yung sinasabi niya, no? Be joyful. Praise God. Why? Because sabi ni Jesus Christ, I have conquered the world for you. I have overcome the world for you. My conquest is accomplished. My victory is abiding. Where? Sa atin po. Amen? Hallelujah. Nasa atin ang victory ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Yes, si Jesus Christ.
Amen. Jesus Christ is our victory. We are not fighting for victory because we are already victorious. Because we have Jesus. He is our victory. Amen. We are fighting from victory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We are walking in our valleys, in the valleys of life. Hallelujah. With Jesus Christ, our victory. Hindi tayo lumalakad na mag-isa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. He is our peace. He is our victory. Praise the Lord. So, yun po, valleys of life are inevitable. It will happen, brothers and sisters. Habang tayo ay nasa digdig na ito, darating yan. Maglalakad tayo dyan. Ano po? Now, meron po isang preacher, meron lumapit ho sa kanya, sabi niya, gusto ko na mawala ng problema. No? Gusto ko na mawala ng problema. Gusto ko nang, ayoko nang maranasan ng mga pagsubok sa buhay. Hirap na ako. Alright, yung sabi niya, hindi sabi ng pastor, gusto mo na bang talagang wag maranasan yan, mawala na ng problema. No? Simple lang. No? O sige, gusto mo pag-pray kita na umuwi ka na kay Lord. Doon lang. Kasi doon lang po na talaga doon lang po sa lugar na yon. Amen. Hindi na tayo lalakad sa valleys of life. Hello? Amen. Pero masarap mabuhay sa daigdig na ito. Kahit may mga problema at may mga pagsubok because we have Jesus. Amen. We have the victory. Hallelujah. In life, none other than our Lord Jesus Christ. Amen. Ang mahalaga lang mga kapatid, huwag tayong masyadong mag-focus do sa mga problema. Always see Jesus in every situation of our lives. Always see Jesus and the finished work of Jesus Christ every time po na tayo po ay lumalakad do sa valleys of life. Alright? So, valleys of life are inevitable. No, it will happen. Second, valleys of life are unpredictable. Unpredictable po yan. No one is immune to it. No one is immune to it. Mayaman, mahirap, mangmang, matalino, Kristiyano o di Kristiyano. Hindi po exempted po dyan. Alright? So unpredictable po yan, mga kapatid. Now, pangatlo, valleys of life are impartial. No one is immune to it. No one is immune to it. Okay, well actually, number two pala yung, isi-share ko muna, valleys of life are unpredictable. Sabihin, you cannot plan it. You cannot plan it, you cannot schedule it. Kaya be sure na bago tayo dumaan dyan, mga kapatid, prepared tayo. Handa tayo para hindi tayo magulat. No? Hindi tayo masurpresa. Alright, so yung number two, brothers and sisters. Then pangatlo, valleys of life are impartial. No one is immune to it. Yun po, mayaman, mahirap, mangmang, matalino, Kristiyano, at di Kristiyano. Then pang-apat, here we go, valleys of life, listen to this, are temporary. Sabihin natin lahat, valleys of life are temporary. Amen. Listen to this. They don't last. They don't last and it has a season. Amen. Hindi habang panahon, ganito ka. Hindi habang panahon, ganyan ang sitwasyon mo. No? No? At ang, iniisip mo, tingin mo, para bagang hindi ka na makakalabas dyan sa balis na dinadaanan mo. No? Diyan sa libis na dinadaanan mo, kapatid, may season yan. Amen? And it doesn't last long. It doesn't last long. Sabi yung nag-usap nga kami nila Pastor James kanina, ng aking poging paring pastor, at magandang maring pastora, yun daw mga problema at mga pagsubok na ibabahagi nila sa inyo yan. Huwag nating tatambayan. Amen? Huwag nating tatambayan. Daanan lang natin. Hello? Ano po? Ba mahirap ang buhay pag tambay ka. Tapos sa tinatambayan mo pa yung mga problema, mga
pagsubok. Kaya, hindi naman galit si Lord sa mga tambay. Pero ayaw lang ni Lord na manatili tayong tambay, lalo na sa mga problema at mga pagsubok. Amen? Alright, now 2 Corinthians chapter 4, verse number 17. Temporary lang po yan. They don't last, and it has a season. Alright? 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Ito ay sa New Living Translation. Alright. For our present troubles, hindi ko lang nalagay dyan, no? For our present troubles are what? Small. Wow, amen? Hindi malaki. Small. Bakit? Mas malaki si Lord dyan eh. Amen? Wala akong pwede ikumpara kay Lord. Mani-mani lang kay Lord yan. Maliit lang kay Lord yan. Yung mga problema na yan. No? Yung present troubles. Alright? Hallelujah. And won't last very long. Wow. Amen? Hallelujah. And won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So sabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya sa Korinto, ang bahagya at panandaliang kapighatian. Ang maliit at panandaliang kapighatian. Sabihin natin lahat, maliit, bahagya, at panandalian. Yun yung mga troubles, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Panandalian. Yung paglakad natin doon sa valleys of life. Ano po? Panandalian lang yan, no? Ang bahagya, maliit, at panandalian, kapighatian, dinaranas natin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Alright? And lastly, brothers and sisters, about valleys of life. Valleys of life are purposeful. Alright? May purpose yan. No? Kung bakit tayo dumadaan dyan. Ano yung purpose nun? Faith is being tested in it. Ano ba ang gamit ng pananampalataya na binigay sa atin ni Lord kung di naman matetest yan? Amen? Alright? Hindi si Lord ang magtetest yan. No? Si Satanas magtetest yan kasama yung with his mga problema at mga pagsubok na ipapadala niya sa atin. No? Sinusubok po niya ng ating pananampalataya. Alright? So nga sabi po sa book of James, count it all joy when you fall into diverse temptation, testing trials and tests, knowing this, that the trying of your faith, praise God, that the trying of your faith, what? Worketh patience. Count it all joy. Sabihin natin lahat joy. When you fall to diverse temptation, knowing this is the trying of your faith. Faith. Amen. Worketh patience. So patience. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yung tatlo po na yun, hallelujah, ay nasa sa atin. Amen. Hallelujah. Yung faith na binigay sa atin ni Lord, binigyan pa niya ng katulong, yun yung joy, at saka po yung patience. Kaya wala ka na masasabi. Pag dumating mga problema, establish ka na sa pananampalataya. Pagkat pananampalataya natin, pananampalataya ni Jesus Christ. At yung pananampalataya natin, nakabase hindi sa atin at sa ating gawa, kundi nakabase kay Jesus at tinapos sa gawa ni Jesus Christ. Amen? Pero, nasa atin na yung mga bagay-bagay na hiniling natin. Binayaran na kasi ni Jesus Christ yan. Tapos na yan. Kompleto na yan. Name it, healing, and so on and so forth. Amen. Pero yung nga nag-aantay pa tayo sa manifestation. Pero wag tayong mag-alala. Meron tayong joy. Amen. Meron tayong patience. Hallelujah. And Jesus is our joy. Siya rin din po yun eh. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, yun po, mga kapatid. Valleys of life are purposeful. Faith is being tested in it. So ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa valleys of life ay upang subukan ang ating pananalig sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Pangako ni Lord, ano yan? Ano na yan? Gawa na yan. No? Yung mga pangako na pinanghawakan natin ay nakabase isang gawa na tapos na pala. Tapos na, gawa na, kompleto na. No, yung pong word na promise sa dictionary
pag nabasa natin yon, makikita natin yon ay nakabase doon sa isang gawa na mangyayari pa lang. Gagawin pa lang. No ho? Alright. Halimbawa, birthday ng paring pastor ko, December 25. Huwag niyong kalimutan niyo na ako, wag lang ang birthday ng pastor ni Okay. Mas mauna pala ako, pare. O, di ikaw ang mangangako sa akin. Hindi. So, halimbawa, ay nangako ako kay Pastor James. Pare, sa birthday mo, bibili kita ng Tesla. Tesla, yung tawag doon. Walang posible kay Lord. Amen. So, yung pangako ko kay Pastor James, gagawin ko pa lang. Mangyayari pa lang. Amen. Yun yung definition ng promise o promises sa mundo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, o patungkol sa pangako ng Panginoon, yun ay nakabase sa isang pangako na hindi po gagawin pa lang, kundi sa mga pangako na gawa na. Hindi po kukumpletohin pa lang, kundi sa pangako na kompleto na. Hindi po sa mga pangako na ipe-perfect pa lang, kundi sa mga pangako na perfecto na. Praise God. Doon nakabase ang ating pong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Focus on Jesus. Hallelujah. Focus on His promises. Glory to God. At wag nating baliktarin na natin, I should say, yung paniniwala natin, I believe, with the teaching of Pastor James and Pastor Janet. Alam naman natin ito, pero papaalala ko lang naman po sa inyo na, ang sekreto ng pagtatagumpay, hindi yung paghawak kay Lord. Diba? Natinig nyo na ba yun? Pag may problema, ano ba problema mo, kapatid? Di kinuwento sa'yo. No? Ako, tindi pala ng problema mo. Bigat niya na. No? Para malagpas lang yan. Kapit lang. Kapit lang kay Lord. Huwag kang bibitaw. Mahigpit. Ito sabihin ko sa'yo, o kapit lang sa pangako ni Lord. Ito sabihin ko po sa'yo, with regards sa kapit kay Lord, higpit ng kapit kay Lord. Kahit gaano kahigpit ang kapit mo kay Lord. 2 kamay pa. Makakabitaw ka. Hello? Bibitaw ka dyan. Pero, the good news is, kahit tayo makabitaw, kang mag-alala, hindi ka binibitawan ni Lord. Hawak-hawak ka ng ating Ama. Hallelujah. Yun ang sabi ng Panginoon eh. At hindi lang ang ating Ama may hawak sa atin eh. No, 2 si Lord. Praise God. Tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo binibitawan. Hallelujah. Eh di, anong dapat mong gawin? Pag di magpahinga ka na lang. Pahinga ka kay Lord. Pahinga ka sa presensya, magpahinga ka sa pangako ng Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong mainit. Sa atin na nga eh. Tapos na nga. Kompleto na nga eh. Perfecto na eh. Magmamanifest yan. Hello? Yung iba nagmanifest na, di ba? Hallelujah. Huwag tayong tayong mangamba. Yung iba pang mga at inanggap natin, pinananampalataya na nating mga bagay-bagay. At alam natin, kasama yun sa binayaran ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Praise the Lord. Magmamanifest yan. Come on now. Hallelujah. Continue to enjoy Jesus. He's our joy. Be patient. Amen. Praise God. So what we should remember every time we walk through the valleys of life. Well, eto, bago ko ito i-share sa inyo, no? Alam naman ng marami dito, lalo na ng paring pastor namin at saka ni Pastora Janet, na bago ho kami magkaanak, 13 taon ang hinintay namin. Grabe, 13 years. Sabi ng tatay ko, buhay pa tatay ko nun eh. Sabi niya, bihira naman kayo, pambihira ka naman. Sa mga kapatid mo, ikaw lang walang anak eh. Nasarpa ako, may bigote ka pa naman. Ako sa iyo, ako sa inyo.
Pumunta kayo na Obando. Oo, sabi niya yun. Mars, punta kayo na Obando. Nainip na ako eh. Punta kayo na Obando, magsayaw kayo doon. Okay, malay mo. Biyayaan ka. Pinanggit pa yung santo doon eh. Okay? Sabi ko, Tay, every Sunday naman sumasayaw kami. Sa church eh. Okay? Inunawa ko na lang. Pero, praise the Lord. At sa biyaya ng Panginoon, after 13 years, nabuntis ang misis ko. Amen? At nasundan pa after 3 years. No? Medyo matagal eh. After 13 years, Mars eh. No? Di siyempre, proud daddy. Proud mommy. Of course, amen. So, papasyal mo yung baby mula sa mall, di ba? Papasyal mo yung stroller pa eh. Okay, naka-stroller pa yan, di ba? So, yun, talagang hindi ako nakaganon eh. Hindi nakaganon ako eh. Siyempre, 10 years ba naman eh. Magmanipis eh. Di pumasok kami sa sa isang bilihan ng tindahan ng bilihan ata, damit ng mga bata yun eh. Okay, so di pasok kami doon. Pasok kami ni Mrs. Good morning sir, sabi ng mga, good morning ma'am, ng mga bantay doon. Tapos, ay, ang cute ng baby, ang cute. Eh, cute naman talaga si CJ, mana sa mami. Sabi pa naman sa akin, apo nyo? You know, parang sasapi ulit sa akin, espiritu ng kangkalo eh. Taga-Caloocan ako. Espiritu ng kangkalo. Alam mo naman mga taga-Caloocan, di ba, Pards? Hindi papatalo yan eh. Hindi. Babawi at babawi ako. Inasari, babawi at babawi. Sabi ba naman, ikaw ba naman sabihan ng gano'n, apo nyo. Cute na ba niya? Sabi ko, hindi po, anak ko po yan. Ay, sorry po. Okay, lumabas ako, di na ako bumili sa kanila doon sa Kakatoy. Okay, pero tapat ang Panginoon. Nag-manifest. Hallelujah. Amen. So sa atin po, meron tayong mga inaantay. Ang prayer natin, ang faith natin, mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, dahil sa tinapos sa gawa ni Jesus Christ, dahil sa mga pangakong tapos at kompleto na't gawa na, faith natin, hindi magtatagal yan. Magmamanifest na yan. Well, in fact, sa spiritual realm, nangyari na nga yan. Sa atin na nga yan eh. Sa physical realm na lang, hinantay natin. At praise God, ramdam na natin eh. Nakikita na natin eh. Tuloy-tuloy na yan. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. All right. So, what we should remember every time we walk through the valleys of life. Number 1, don't stay in the valley. Amen. Just walk through it. Amen. Walk through it, mga kapatid. No? So, yung bang alalahanin natin na hindi natin kinakailangan po, yun lang isipin natin. May pinagdadaanan tayo, no? No? Isipin natin, alalahanin natin, hindi kinakailangan manatili ako dito. Amen. Hindi kinakailangan manatili ako sa sitwasyon na ito. Amen? Hallelujah. Hindi ko kinakailangan tambayan ko to. Parang gano'n. Alright? So, dumadaan lang ako dito. Dadaanan ko lang to. Amen? Hallelujah. So, Psalm 84 verse number 6. Sabi doon, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also fill it the pools. No? So, yung Valley of Baca, ito ay Valley of Weeping. Valley of Misery. No? Alright, so bagamat dumadaan po tayo dito, sabi dito, it will become a place of refreshing springs, sabi doon.
Amen. The autumn rains will clothe it with blessings. So habang binabaybay natin yung mga tuyong lambak, yung libis, parang ganun na po mga kapatid, lagi nating iisipin na merong bubukal doon. Amen. Merong bubukal doon. Uulan din. No, merong pag bumukal, ibig sabihin, merong magmamanifest. Amen. May magmamanifest na yung magmamanifest, yun yung mga binananampalataya natin. Hallelujah. Uulan din po. Marirefresh tayo. Hallelujah. Amen. Praise God. Alright, so we are just walking through, hallelujah, the valley of, we are passing through, hallelujah, the valley of misery, or valley of weeping. 1 Peter chapter 5, verse 10. Are you still with me? Okay, 1 Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace, praise God, our Abba Father is a God of all grace. Amen. And He loves us so much. The reason why we have grace is because He loves us. Amen. Dahil mahal niya tayo, kaya tayo may biyaya eh. Dahil mahal niya tayo eh. Amen. At purihin ng Panginoon yung biyaya niya sa kanyang pagmamahal, hallelujah, sa ating lahat, yun po, lagi may sariwang biyaya siyang binibigay sa atin. Kasi kailangan natin yun eh. Hallelujah. At yun yung nagsusustain na sa atin. Hallelujah. Gusto na nating sumuko. At the end of the day, hindi tayo sumuko. Grace yun. Biyaya ng Panginoon yun. Gusto mo nang tumalikod, hindi ka nakatalikod sa Panginoon dahil, at tumuloy ka sa Panginoon. Grace yun, mga kapatid. Hallelujah. Akala mo, hindi mo na malalagpasan yung mga problema. Akala mo, mananatili ka na sa valleys of life. Pero, nalagpasan mo yun. Hallelujah. Grace ng Panginoon yun. Hallelujah. Amen. Praise God. We are standing on grace ground. And there is a new way. Bagong daan. Yung bagong daan na yun, mga kapatid, ay new, hindi lang bago, kundi living way. New and living way. Sabi nga ng isang preacher, yun daw ay highway of grace. Yun yung nilalakaran natin. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi lang yung valley ang lakaran natin, hindi lang yung lubis, kundi higit sa lahat, hallelujah, sa ibabaw ho noon, mga kapatid, ang nilalakaran natin ay ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Lagi po yan, nangingibabaw ang mga pangako ni Lord. Amen? Hallelujah. Alright, so tuloy ko po. But the God of all grace, who had called us into His eternal glory by Christ Jesus, then sabi diyan, after that you have suffered a while. Suffering is just for a moment. A while. Amen. Make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Sabi rito ni Pedro, pagkatapos nyo magdusa ng kaunting panahon, may pagdudusa din naman sa physical, di ba? Pero maikling panahon lang. Amen? Pagkatapos nyo magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumula ng mayamang biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Hallelujah. Amen? Yang bagay na yan, yang pananumbalik, pagpapatibay, papalakas, hallelujah, nangyayari po na yan. Amen? Minsan lang kasi, gusto natin biglaan eh. Pero hindi. Yan? Nangyayari na po yan. Parang yan eh, halaman. No? Merong mga halaman na ang bibilis tumubo. Di ba? Pechay. No? Ilang buwan lang, Mars eh. Tanim mo buto ng pechay. No? Ilang buwan lang. Linggo nga lang ata eh. Ano po?
Tutubo na yan, pwede mo na ma-harvest. Di ba? Pwede mo nang gulayin. Eh, lalo na toge. Di ba? Overnight lang, no? Ano po? Di po ba? Alright? So, yun. Ano po? Yung ang bilis, mas mabilis kaysa sa pecha yun. No? Pero, ganun, pero kapag ano naman, mga puno naman ang tinanim mo, taon ang abutin. Di ba? May mga gulay din, taon din minsan ang inaabot, di ba? Bago magbunga eh. Alright? So, ganun din. Pero, tutubo. Magbubunga. Amen? Hallelujah. Ganun din sa atin eh. Sa mga bagay-bagay na, inaantay natin yung manifestation. Praise God. Yung binhian dyan eh, tumutubo na yan eh. No? Ano na yan, malapit naman, I believe, nagmamanifest na yan eh. Physically. Tuloy-tuloy lang, brothers and sisters. Amen? Sa papasalamat sa ating Panginoon. Alright? So, hindi ko na mamalayan ng oras. Okay na ba? Okay, so yun po, mga kapatid. So don't stay in the valley, just walk through it. Walk through it. Alalahanin natin na hindi kinakailangan manatili tayo dyan. Amen? Huwag nating tatambayan yan. Amen? Alright, pangalawa, nabanggit kasi dito sa verse 4, no, alright, yung death. Listen to this. Death and everything associated with it are just shadows. Ibig sabihin niya, no substance. Walang materiality. Bakit? Kasi yung death mismo, napagtagumpayan na ni Jesus Christ yun eh. At yung tagumpay niya doon sa death, hallelujah, nung siya'y nabuhay na maguli, para sa atin yun. Mga kapatid, amen? Hindi nga tayo namamatay eh. Hello? Amen? I'm talking about spiritually speaking. Amen? Alright, so very quickly, number 3, make a decision that you will not just walk, but you will cross. You will cross or pass through the valley. Alright, sabi ni David, no, though I walk through the valley of the shadow of death, I will. Sabi niya, I will not fear. Amen? I will fear no evil, he said. Amen? Hallelujah. I will fear no evil. Ibig sabihin mga kapatid, will implies volition. Will implies volition. It's a choice. Volition means the power of choosing or determining the act of making a choice or decision. Hallelujah. Amen? So will implies volition, a choice. Listen to this, brothers and sisters. No, if you are discouraged today, it is because you choose to be discouraged. Amen? Hallelujah. If you are happy today, it is because you choose to be happy. Yun po yun. Amen? Hallelujah. Praise God. Minsan nga, napagkakamalan tayong parang may maluwagang tornilyo na sa... Pag nakikita. Kasi, we encourage ourselves in the Lord. No? Nasa loob tayo ng kwarto, masaya tayo, kahit na dami mga pinagdadaanan. Ano po, then may pumasok, kita niyo, tumatawa tayo. Di ba? Masaya tayo. Hindi nila alam na we encourage ourselves in the Lord. Amen? Hallelujah. Nagdesisyon tayo na kaysa tayo magmukmok, maging masaya tayo. Amen? Una sa lahat, mga kapatid, ang Panginoon na nagpapasaya sa atin. Kung si Lord nagpapasaya sa atin, hindi na natin kinakailangan ng tao na magpasaya sa atin. Well, salamat sa mga tao na nagpapasaya sa atin. Pero, 24 hours ba, mapapasaya ka nila? Lagi ba silang nandyan? Hindi. Pero si Lord andyan. Gumawa lang tayo ng desisyon, Lord. Agree ako sa iyo, Panginoon. Pag sinasabi ni Lord sa iyo na ganyan, no? Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ganun lang naman po yun eh. Amen? Hallelujah. Alright? So will implies
volition, no? Now, ito po, no? Sabi ko kanina, if we are discouraged today because we choose to be discouraged. If we are happy today because we choose to be happy. Amen? Hallelujah. Now, ganito po, tandaan natin ito mga kapatid. No, pag ganun yung attitude natin, lagi nating tatandaan, hindi naman po tayo nagpapanggap. Hindi tayo nagpapanggap na masaya tayo. No? Na matapang tayo. O malakas tayo, malakas ang loob natin, no? No? Mga kapatid, bakit po? Hindi ho tayo nagpapanggap. Amen? Hallelujah. Bakit po, mga kapatid? Kasi meron tayong pinanghahawakan. Meron tayong pinaghuhugutan. Eh kung wala kang pinanghahawakan at pinaghuhugutan, tapos, masaya ka, matawa ka, kinakailangan mo ng ano. Hello? Wala kang pinaghuhugutan. Di ba? No? Talaga namang medyo maluwag na nga tornilyo mo dun. Pero I believe wala naman po dito nun. Amen? Okay. Para ka na si Kengkoy nun. Abutan nyo ba si Kengkoy? Hindi. Pare, talagang hindi natin mga karamihan dito, hindi natin, hindi naintindihan minsan yung ibang lingwahe natin, pare ko No? So, alam nyo yung liwayway. Yan, medyo, yung mga kabataan, iba na kasi. Gen Z na Gen Z. Na? Tama ba? Alright? So, liwayway, gaw-gaw. Meron pa ba nun? Doon sa liwayway, comics pala, sa comics. May comics na Comics. Meron dong karakter, ang pangalan Kengkoy. Alright? Minsan pa nga, di ba, ginagamit natin ng iba yung pare, Kengkoy ka pare, ganyan. Nakakatawa ka ganyan. Si Kengkoy, mga kapatid, may bintana sa utak. may bintana sa... Okay. So, mga kapatid, hindi tayo gano'n. Meron tayong pinanghahawakan. No? Merong pinaghuhugutan. Kaya tayo nagiging masaya. Amen? Kaya malakas loob natin, kaya matapang tayo. No? Sa harapan ng mga pagsubok. Alright? Hindi tayo nagpapanggap, mga kapatid. Ang pinanghahawakan natin ay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Ang pinaghuhugutan natin, pagmamahal ng Panginoon, yung kapahayagan kung sino ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Then number 4, we were close. No, fear no evil. Amen. Fear no evil. 2 Thessalonians 3 verse 3. But the Lord is faithful. Sabihin nyo nga po, the Lord is faithful. Yes, He is faithful. Ano sinasabi ng Bible? Even though sometimes we are not faithful, He will remain faithful to us. Amen. Because He cannot deny Himself. Hallelujah. Si Lord, parang ganito si Lord walang katapatan. Siya'y tapat. Amen? Are you still with me? Amen. So 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Amen? Hallelujah. So ngunit tapat ang Panginoon, siya magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Amen? Praise the Lord. So patuloy itong sinishare sa atin ni Pastor James at ni Pastora Janet. God has not given us the spirit of fear. The devil is defeated. And we have authority over him. Amen? Mahalaga, from time to time, remind natin ang ating sarili doon Amen? Hallelujah. Lalo na kapag tayo lumalakad doon sa libis ng buhay. Then, number 5, God is with us. Sabi ni David, I will fear no evil, for you, Jesus, my shepherd, is with me. Amen. Pagkat kasama kita.
Sa New Covenant, hindi lang kasama natin si Lord, siya ay nananahan sa atin. Amen. Nananahan sa atin at sinasabi ng Book of Romans that He is for us. And if He is for us, if God is for us, who can win against us? Amen? Who can win against us? Now, John chapter 14. No? Holy Spirit nasa atin. Amen? Verse 16 and 17. And I will pray the Father, sabi ni Jesus, and He shall give you another comforter that He may abide with you. How long? Forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it see Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For He saith, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Listen to this, brothers and sisters. If there is someone who will not turn his back on you, it is none other than our Lord Jesus Christ. Amen? Iwanan ka na ng iba. No? Iwanan ka na ng mga taong ini-expect mo na mag-i-stay sa'yo hanggang sa huli. No? Huwag kang malungkot sapagkat meron pa ring nananatili na kasama ka. Na siya namang, hallelujah, tapat kaysa nag-iwan sa'yo. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu. Hindi kanya tatalikuran. Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Praise God. Amen? Glory to God. 24 hours, sama natin siya. Hallelujah. Hindi niya tayo hindi inaalis ang atensyon niya sa atin. Isipin niyo sa Bible tells us, He never slumber nor sleep. No? Si Lord hindi natutulog. No? Siguro iba rito naisip palaging puyat si Lord Gano'n na kaya kalaki eye bag niya? Okay. Hindi, ano yun? Masaya si Lord. Amen? Hallelujah. Speaking of eye bag, di ko lang alam kung no? Pero ang point ko dito, sabi ng Bible, He never slumber nor sleep. Bakit? No, isa sa mga dahilan, kung bakit hindi siya natutulog, para bantayan ka niya. Bantayan tayo. Are you still with me? Amen. Bakit? Tatay natin siya No, ang tatay lagi nagbabantay sa anak yan. Amen? Hallelujah. Protektado niya ang kanyang anak. Wag na wag mong sasalingin ang anak niyan. Wag mong sasabi-sabihan ng di maganda anak niyan. No? Makakatikim ka dyan. Amen? Kaya wala tayong ibang dapat gawin. Kung hindi, sabihan na, ang gundo-gundo mo naman. Ang pogi-pogi mo naman. Manang-mana ka sa daddy mo. Manang-mana ka sa mami mo. Alright? So how much more ang ating Daddy God? Amen? Glory to God. Then number 6, His rod and His staff are our comfort. Amen? Hallelujah. Alright. So yung rod and staff symbolizes the great love of our shepherd, chief shepherd, Jesus Christ. No? Now, yung pong rod at yung staff, yung pamalo at tungkod, ang naiisip ng ilang mga pastor at ilang mananampalataya dahil natanggap nila yung maling doktrina o maling teaching about doon, yun ay para sa mga tupa, para pamalo sa tupa. No? Di ba nadidinig natin minsan, pinalo siya ni Lord. Di ba? Okay? Aba grabe. Sa kaya pupulutin nyo kapag si Lord, pag pinalo siya ni Lord? Di ba? Pitikin nga lang si Lord, baka mapunta siya sa pinakamalayong planeta Alright? So yung rod at yung staff, yung pamalo at yung tungkod, hindi po para sa mga, para hindi po para paluin yung mga tupa.
Hindi po para saktan ang mga tupa. No? Kaya ako naman nasabi ho na yung rod at saka staff, naglalarawan yun pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi yung rod at saka yung staff, ano ho yun? Pamalo ho dun sa mga sumisila dun sa tupa. Pantaboy ho yun. No? Yung pamalo para sa ano ho yun? Dun sa mga sisila, dun sa mga tupa. Kaya sabi dito, no? Sabi doon, thy rod and thy staff, they comfort me. Amen? Hallelujah. Hindi sila, they punish me. They hit me. No? Hindi eh. They comfort me. Hallelujah. Amen? Yun ay naglalarawan sa dakilang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Basahin nyo na lang John chapter 10, verse 1 to 18. Amen. So we can find security, protection, and comfort in the love of our Chief Shepherd. Hallelujah. Jesus Christ. Amen. So the revelation of Jesus, our Shepherd, and what He has done for us is our green pasture. Amen. Praise God. Hallelujah. So sabay-sabay nga ho natin i-quote yung pong Psalm 23. Sa mga naka-memorize po na ito, memorize po itong Psalm 23, i-quote na lang natin. Ito sa mga hindi po, okay, no problem, basahin nyo na lang po. Amen? So, alright. So, 1, 2, 3, go. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restores my soul. He leadeth me to the path of righteousness. Your name's sake. Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise God. Just continue to lift up your hands, brothers and sisters. Hallelujah. Continue to receive blessings from our Abba Father. The Lord bless you with the blessings of Father Abraham. Receive it in the name of Jesus Christ. The Lord keep you. The Lord preserve you. The Lord protect you throughout this entire week. You and your families from every harm, danger, accident, and tragedy. From every sickness, every infection, from all the powers of darkness. The Lord grant you favor everywhere you go. You'll be at the right place at the right time. The Lord grant you and your loved ones shalom, health, peace, and well-being. In the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Because you receive God's abundant grace and the gift of righteousness, you will continue to reign in life by one, Jesus Christ. And everybody shout amen and amen and amen. Come on. Woo! Come on, you can shout with a shout of praise. Hallelujah!